Nalangin na po tayo. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Panginoon. Magandang gabi. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Kami po ay ligtas na nasa aming mga tahanan. Salamat po at iniingatan mo kami, nililigtas sa anumang panganib at kapahamakan. Yamang maraming tao na nasa labas ay hinihiling po namin na patuloy na ingatan mo po sila. Mga kasamahan po namin, mga kapatid po namin, mahal po namin sa buhay. Ikaw po ang magbantay at mag-ingat sa kanila at magligtas sa anumang panganib at kapahamakan. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang tumaki po sa kanila. Sila'y maluwalhati, makarating sa kanyang tahanan na ligtas. Panginoon, patnubayan mo po kami. Makasama po namin sila sa aming pag-aaral at dalangin po namin ang iyong gabay patnubay sa amin ay sumagana. Magturo po kayo, mangusap po kayo, patuloy po kayong tumawag ng mga tao na makikinig ng iyong mga salita. Gabayan po ninyo ako, patnubayan at gamitin para sa iyong kapurihan at sa iyong kalwatian. Lord, dalangin ko po, mangusap po kayo sa bawat miyembro ng JTTLC, mga leaders, mga workers, mga worship team. Lord, mangusap po kayo sa kanila, huwag silang magpabaya sa itong gawain. Yamang ito ay libreng binabahagi sa kanila. Tulungan mo po na magkaroon sila ng interest sa pakikinig ng iyong mga salita. Anumang mga kaabalahan na ginagawa ng kaaway para sila'y mapigilan sa pakikinig, tinatakwil ko, winawasak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lagi ka nilang piliin, unahin, at paglingkuran. Salamat po, Ama. Ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa amin, pumatnubay po sa amin, ang iyong gabay sa amin ay sumagana. Sluwalhati sa iyo, parangal ay sumayo, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Tayo po lahat magsabi ng Amen. Amen po. Magandang gabi po sa lahat, no? Okay, good evening. Mag-share po kayo, share na po ninyo ito sa ating mga kasama na paalalahanan nyo po sila, no? Bagamat hindi na dapat paalalahanan dahil Wednesday, alam naman nila na every Wednesday na meron tayong ganitong pag-aaral, no? So, ano man ang inyong ginagawa, magkaroon po kayo ng panandaliang huwag kayong magpaabala kung ano man ginagawa nyo. Ituon po ninyo ang mga pakinig sa sasalita ng Diyos na ating maririnig. Okay, ang topic po natin ngayon is about morning devotion, no? Napakaganda po ito kasi ito po'y mahalaga, kailangan po ito para po tayo ay lumago sa spiritual na kalagayan, no? Okay, so, what is devotion or kung sa umaga nyo ito ginagawa, what is morning devotion? Pwede rin naman po kung sa anong time na kayo ay merong nagbibigay ng quality time para sa Lord. Pwede sa umagang-umaga, pero mas maganda sa umagang-umaga pagkagising, no? Pero kung talagang wala kayong time, pwede sa tanghali. Kung wala, magbigay kayo ng panahon para sa devotion, para sa ating Diyos, o sa gabi, no? Quality time para sa Panginoon. Okay, pero gawin na natin morning devotion. What is morning devotion, no? It refers to a period of time. Ito'y nangangahulugan na ito ay isang nagbibigay ka ng kaukulang oras, typically in the morning, bagamat sabi ko nga sa inyo, pwede rin sa hapon, pwede rin sa gabi, basta quality time para sa Diyos na dinededicate nyo po ang oras na yun para sa Panginoon for personal prayer, for reading the Bible, reflection, and study of the Scripture. So ito po ang ibig sabihin ng morning devotion o devotion
para sa ating Panginoon. So, ang purpose nito ay number 1, for spiritual nourishment, no? Para tayo magkaroon ng ma-provide po ang isang paraan para sa ating pagkain spirit excuse me. Excuse me. Para sa ating pagkain spiritual, no? Kung paano tayo nagbe-break fast, binibreak natin yung fasting natin dahil sa gabi tulog tayo at napakalaking oras. Kung 8 hours kang natulog, 9 hours kang natulog, so walang laman ang tiyan mo. So, ibe-break mo yung fasting mo, kaya tinawag na break fast. Parang ganun po sa umaga sa umaga pagkagising mo, no? So ginagawa natin, kumakain po tayo. Dapat ganun din sa kalagayang spiritual. Tayo po ay kakain ng ating pagkain spiritual. Okay, so ito po ay para sa ating spiritual nourishment, no? Para sa ating spiritual na pagkain. Napakahalaga po nito, yung morning devotion o devotion. Maglalaang ka ng panahon para sa gawaing spiritual, no? Number 2, connecting to God. Connecting with God. Sa pamagitan ng devotion, nako-connect po tayo sa ating Panginoon, no? Nako-connect tayo sa ating Panginoon. It is a time to engage with our Lord Jesus, with our God, with our Father, seeking guidance, seeking strength. Hinahanap natin yung kanyang patnubay, yung kanyang kalakasan, at magkaroon tayo ng closer relationship sa Kanya, no? So, yan po ang purpose ng morning devotion. Pangatlo, setting a positive tone, no? Ibig sabihin, sinisimulan po natin ang araw ng may devotion para tulungan tayong iset natin yung positive and grounded tone for the rest of the day. Kasi kung nagsimula ka sa tama, maayos, maganda, ang mood mo, ang mood na isang tao, hanggang sa huli, hanggang sa matapos ang araw, makikita mo, napaka-aliwalas, napakaganda ng araw na yaon, dahil simulan mo na makipagniig sa Diyos, manalangin, magbasa ng kanyang salita. Pang-apat, sa pamagitan din po ng devotion na ito, nagkakaroon tayo ng personal reflection. Inaalaw po natin yung self-reflection, no? Nire-reflect natin sa mga bagay na ating nabasa, sa mga bagay na ating pagbubulay-bulay na salita ng Diyos, no? Nire-reflect natin yung ating sarili, no? Yung ating mga purpose ng Diyos sa buhay natin, yung ating mga pinaniniwalaan, yung ating mga belief, yan, yun yung ating personal reflection, kasama sa personal reflection. So, ano po yung common elements na ginagamit po natin sa tinatawag na devotion na ito? Number 1, the common element is the Bible and prayer, no? So, unahin muna po natin yung patungkol sa Biblia, the Bible. Alam natin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, itong elemento, salita ng Panginoon, ng Biblia, naniniwala po ako na lahat naman po siguro tayo ay may Bible, no? Nung nakaraan, Sunday ay namigay po tayo ng libreng Biblia, no? Bagamat New Testament lang, pangkasalukuyan, yun po ang naibigay po natin sa mga walang Biblia. So, pag may Bible kayo, ito po ang dapat nating gawin para sa ating, o gamitin para sa ating devotion. Acts 2:42. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gawa 2, talatang 42. Acts 2, verse 42. Sabi po sa verse 42 ng Acts 2, ito po, ang sabi diyan, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain at tinapay at manalangin. No? So, ano yung
ano yung dahilan kung bakit ang mga unang mananampalataya ay naging healthy sila, no? Naging vibrant sila and healthy. Alam niyo po ba kung ano dahilan? Because of their devotion to God, no? Ito po ang na-develop sa mga alagad ng ating Panginoon, na express nila ito sa pamagitan ng devotion nila na ginagawa sa araw-araw. Sabi, inilalaan nila ang kanilang sarili upang matuto ng mga turo, ng mga aral. Siyempre, ang tinuturo ng mga alagad o ng mga apostol ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? So, these two, ito yung vital discipline na ginagawa ng mga alagad noon. Disiplinado sila na araw-araw, nagsasama-sama sila, nagtuturo ang mga alagad ng salita ng Diyos sa kanila. So, itong dahilan kaya mabilis ang kanilang paglago sa kalagayang spiritual. Every day, they eat the Word of God, no? They eat the Word of God and they prayed, no? Nananalangin sila, nagbabasa sila ng salita ng Diyos. So, tandaan po natin, the Word of God o ang Biblia is more than collection of poems, no? Stories and letters. No, so alam natin na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. The Bible is the inspired written word of God. Ito po ay hiningahan ng Diyos pag sinabing inspired sa kalagayang Greek word. Ang ibig sabihin ng inspired ay theopneustos, na ibig sabihin God's breath, hiningahan ng Diyos. Kaya naging makapangyarihan ang Biblia na ito ang may kapangyarihan na magbago ng ating buhay sapagkat binigyan ito ng inspirasyon ng Diyos. Oo, mga taong ginamit ng Diyos sa pagsulat ng Biblia, pero ang inspirasyon ng Diyos ay napakaganda. Ito po in-inspired ng Diyos, kinasihan ng Diyos ng kanyang banal na espiritu. So, hindi lang ito basta ordinary literature, but ang Biblia ay salita ng Diyos, no? Ito ay salita ng Diyos. So, kung ito ay salita ng Diyos, expect natin na tayo ay tatanggap ng mensahe mula sa Diyos, no? Kaya, pag nagbabasa tayo ng Biblia o nakikinig ng salita ng Diyos, ang pinakikinggan po natin ay mensahe ng Panginoon. Mensahe ng Diyos. So, hindi lang siya ordinaryong aklat. At ito po ang book of all books. Sa lahat ng aklat, ito po ang tunay na makapangyarihan, ang salita ng Diyos, no? O gaano kapangyarihan ang salita ng Diyos? O makinig po tayo. Makikita po natin dito kung gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi po sa Job 23, verse 12, Job 23, talatang 12, sabi po sa English, I have not departed from the commands of His lips. Sabi niya, hindi ko inawala ang kanyang mga utos, no? Sabi niya, I have treasured the word of His mouth more than my daily bread. Okay. Sabi ni Job, I have treasured, ginawa niya po itong kayamanan, ang salita ng Diyos, no? Sa kanyang mga bibig, sa bibig ng Diyos, sabi, more than my daily bread. Na ang ibig sabihin po nito, it means, ang salita ng Diyos ay mahalaga pa, mas mahalaga kaysa mga pagkain kinakain natin sa araw-araw. So, yun po ang sinabi ni Job, no? Hindi niya mawawaglit sa kanya ang salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig, dahil ang salita ng Diyos na ito, na lumalabas sa bibig ng Diyos, ay higit pa sa pagkain niya sa araw-araw. So, gaano ka-importante ang salita ng Diyos sa atin? Mas mahalaga pa po ba ang salita ng Diyos kaysa sa pera? Mas mahalaga pa po ba ang salita ng Diyos kaysa sa pagkain, sa trabaho natin, no?
sa mga ginagawa natin sa araw-araw, no? Sapagkat kung anong yung inuuna natin at kung anong hinahanap natin, yun ang pinagpapahalagahan natin. Example na lang sa umaga. Ano po ba ang inuuna po natin pagkagising po natin, no? Inuuna pa po ba natin ang Diyos, no? Pero ang sabi ni Job, sabi, mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa pagkain niya sa araw-araw. So, pinagpapahalaga niya yung bagay na yun at hinahanap-hanap niya. But the problem is we don't seek the Word of God. It means we don't value it. No? Ito ang problema. Hindi natin pinagpapahalagahan ang salita ng Diyos. At kaya natin to hindi pinagpapahalagan kasi hindi ito mahalaga sa atin. Kasi kung mahalaga sa atin ang isang bagay, uunahin natin yun. Kung mahalaga sa atin ang isang bagay, isisik natin yun. Hahanapin natin yun. No? So, uunahin natin yun. No? Ano uunahin? Salita ng Diyos kung mahalaga ito sa atin. Okay? No? So, pwede ba tayo magkaroon ng commitment? No? Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo magkaroon ng commitment sa gabing ito bago kahit tayo po ay matagal na sa church, bago man lang sa church, leader ba tayo sa church o member lang tayo sa church, basahin natin agad yung sinasabi ni Job. No? Napakaganda. Sabi sa bandang dulo, I have treasured the word of his mouth. Talagang ginawa niya tong kayamanan eh. Yun salita ng Diyos eh. Di ba? Sabi, more than my daily bread sa aking araw-araw na pagkain. Masigit pa sa aking pang-araw na araw na pagkain. So, kung mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa pagkain natin sa araw-araw, pwede nyo bang i-commit sa Diyos ang umaga bago kayo gumising, bago tayo magpumain ng anumang pagkain, ay kumain muna tayo ng salita ng Diyos? No? Sino kaya makakagawa nun? Dapat, kung meron tayong, kumakain tayo ng breakfast natin sa araw-araw bago kumain, dapat alalahanin natin, teka muna, hindi muna ako kakain. Kailangan muna akong kumain ng salita ng Diyos. Kung paano kay Job mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa kanyang kinakain sa araw-araw, dapat din tayo kung alam natin sa sarili natin na mahalaga ang salita ng Diyos, pagkagising natin, mag-devotion muna tayo, Bible muna, bago physical food o bago ang literal food, no? So, i-treasure natin yung oras na ito. Alam nyo, kung gagawin natin to, sasabihin mo, kasi may pasok ako di, gumising ka ng mas maaga para hindi ka malate sa pasok mo. Yung mga anak ko may pasok mag-aasikaso pa ako ng pagkain. Di, mas gumising ka na mas maaga. Ano na ba yun? 30 minutes na devotion para sa kanya. No? O 1 hour na devotion para sa kanya. Ibig sabihin, kung sa umaga inuuna natin to, hindi natin makakalimutan na unahin ang salita ng Diyos at ang makipagniik sa Diyos. Naniniwala po ako, makakapamungay tayo ng matagumpay sa buong araw. Subukan niyo po yan. No? So, kung physically lumalakas tayo because of the physical o literal food na kinakain natin, ganun din sa kalagayang spiritual. Lalakas po tayo kung tayo po mag-grow agad tayo, kung tayo po araw-araw ay kakain muna ng salita ng Diyos bago tayo kumain ng ating literal food. No? Alam natin bago natin makilala si Kristo, tayo ay nabuhay by the world's standard na ang sinusunod natin ay standard ng sanglibutan. But now, dahil nakilala natin siya, tayo naging Kristiyano, dapat tanggapin natin na ang Bible, ang final authority for what we believe
and how we believe. Ito ang dapat maging standard natin o basihan ng ating pananampalataya at kung paano tayo nabubuhay sa mundong ito. Yun po ang kalooban ng Diyos. Dati, we live according to the standard of this world. Dati-dati, nang wala pa tayo sa ating Panginoon, ang sinusunod natin standard, yung standard ng mundo. No? Dapat, hindi na ito ang standard na basihan natin kung paano tayo mamuhay at kung paano tayo sumampalataya sa mundong ito. Ang basihan natin ngayon, nakakilala na tayo sa ating Panginoon, na tayo ngayon mga Kristiyano na, ay walang iba kundi ang Biblia. The God's Word o ang salita ng Diyos ay kinakailangan, ito po ang ating ultimate and absolute standard for every area of our lives. No? Ito po ang maging final, ganap, at pangunahing basihan ng ating buhay sa mundong ito. No? So, tandaan po natin ang sukatan ng ating spiritual progress o spiritual growth is not how much of the Bible we know. Hindi basihan ng ating spiritual growth o ating spiritual progress kung ano yung alam mo na maraming alam ka sa salita ng Diyos. Hindi yun ang basihan. Baka para tawagin kang growth, lumalago sa kalagayang spiritual. But how much we obey? No? Kundi kung gaano ka sumusunod dun sa mga nalalaman mo. Okay lang na konti lang nalalaman mo, basta yung nalalaman mo ay sinusunod mo, no? At parami ng parami dahil araw-araw nag-aaral ka, no? Bakit? Mahalaga yung obedience kasi maraming tao, maraming alam sa Biblia, pero immature sila. Marami nga silang alam sa Biblia, pero hindi pa rin sila malago sa kalagayang espiritual. No? Bastos pa rin sumagot sa kanilang mga magulang. Ganito pa rin ang attitude, immature pa rin. No? Madaling magdamdam, no? Madaling matisod, magagalitin. Yung mga immature na gawain na isang Kristiyano, ng isang tao. Ibig sabihin, palatandaan yun na hindi ka pa lumalago. Hindi marunong magpatawad sa kapwa, no? Bakit? Kasi, bakit sila ganon? Bakit kahit marami silang alam sa salita ng Diyos, bakit hindi pa rin nababago ang buhay nila, no? Dahil, hindi nila sinusunod yung mga natututunan nila, no? So, kaya hindi basihan yung dami ng ating alam, kundi basihan how much we obey the Word of God. Kung gaano natin sinusunod ang salita ng Diyos. Yun ang maturity. Dito natin matetest ang ating growth kung gaano na tayo kalago sa kalagayang spiritual, no? Kung gaano karami sinusunod mo, no? Ang kinakailangan kung marami kang nalalaman, dapat marami ka rin, lahat ng yun, sinusunod mo ang mga salita ng Diyos. Kung anong alam mo, yun ang susundin mo. No? Dahil hindi tama yung marami kang alam, pero hindi ka naman sumusunod sa mga bagay na natututunan mo. No? Okay? So, we need to grow. Ito ang dapat natin tandaan. We need to grow in our knowledge of the Bible. At alam natin, kinakailangan na mag-grow tayo, marami tayong malaman at matutunan patungkol sa kanyang salita. At hindi lang matatapos doon, kundi kailangan din natin lumago in our obedience to His Word. Lumalago ka sa kalagayang spiritual, marami kang natututunan sa kanyang salita, pero lumalago rin yung pagsunod mo sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi kung lumalago ka lang sa kalagayang kung lumalago lang yung kaalaman mo, pero hindi naman lumalago ang pagsunod mo sa Diyos, magiging kagaya ka na sinabi ni Santiago sa Santiago 1 talatang 23. Sabi po dito,
sa Santiago 1:22. Do not listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Basahin natin sa Tagalog para mas malinaw, no? Santiago 1, talatang 22. Ang sabi po dito sa verse 22 ng James 1, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, malinaw. Excuse me. Malinaw na sa sinasabi ng Diyos na huwag lang tayo maging tagapakinig, no, ng salita ng Diyos, kundi kung tagapakinig lang tayo at hindi tayo natin sinusunod ang salita ng Diyos, mandaraya tayo. Niloloko lang natin ang ating sarili. Kapag nakikinig ka lang at hindi mo ginagawa yung mga napapakinggan mo o yung nababasa mo, you deceive yourself. No? Nakakatawa yung isang tao na pati sarili niya, sarili mo na nga, niloloko mo pa. No? Pero ang sabi ng Biblia, kapag nakikinig ka lang ng salita ng Diyos at hindi mo ginagawa, niloloko mo lang ang iyong sarili. Dapat, ang intensyon natin, pag tayo nagbabasa ng Biblia, ang intensyon natin, pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ang yung sundin natin ang mga ito. Tama po ba? Yun po ang nais po ng ating Diyos. Now, ito po yung katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, kaya dapat natin itong basahin, dapat natin itong pakinggan, at dapat natin itong sundin. No? Number 1, the Bible is our key to spiritual growth. Ulitin ko, the Bible is our key to spiritual growth. Ang Biblia ay susi para sa ating spiritual na excuse me, paglago. No? So, ibig sabihin, kinakailangan magbasa tayo ng Biblia. Araw-araw. No? Araw-araw. Magkaroon tayo ng devotion every day. Imposible na hindi ka lalago kung magbabasa ka palagi ng salita ng Diyos. Araw-araw. Sabi sa 1 Peter 2, 1 Pedro 2, 2 hanggang 3, 1 Peter 2, 2-3, sabi po dito, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, like newborn babes, sabi diyan, desire the spiritual milk. Ang spiritual milk na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito daw po ang i-desire natin, yung spiritual milk na ito, no? Yung salita ng Diyos. So, crave it. Crave the Word of God. Ganito po ba nararanasan natin sa araw-araw? Dapat ang maranasan natin, nagke-crave tayo kung araw-araw nagke-crave ka sa masarap na pagkain, sa burger, sa Burger King, nagkikrave ka, sa pizza ng SNR, kung kinikrave mo yon, yung fried chicken ng Jollibee, nagkikrave ka doon. Dapat, araw-araw, nagkikrave tayo sa spiritual milk. Ano po yun? Yun ang salita ng Diyos. Pero sabi diyan, gaya ng sanggol, para to sa sanggol yung mga spiritual milk na ito. Pero kung matagal ka na, kung nag-grow ka na, ang kailangan mo naman ay yung mga pagkain na ng matatanda, gaya ng meat, no? Yung mga, pag sinabing meat, yung hard truth, yung mga malalalim na aral sa Biblia, no? Yan po ang sabi ng Panginoon, sapagkat naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So, i-desire po natin, sapagkat ang Bible, ito po ang susi para sa ating spiritual
growth. Number 2, the Bible is our key to fight temptation. No? So, napakahalaga ng Biblia talaga, ng salita ng Diyos. Kasi, lalago ka na. Pangalawa, ito po ay susi para mapagtagumpayan natin yung mga tukso. Why? Bakit hindi nakakapagtagumpay sa tukso? Bakit lagi kang nahuhulog sa tukso? Dahil sa kakulangan ng pagbabasa, pakikinig na salita ng Diyos. No? Ang palad-palad natin, mga kapatid. Halos sa buong linggo, ilang beses kayo dapat makinig ng salita ng Diyos. No? Meron ng Lunes, meron pang Merkules, meron pang Biyernes, meron pang Linggo. No? Ibig sabihin kung hindi ka nagde-devotion, kung 4 na araw na ito sa isang linggo, lahat ng ito, napapakinggan mo, edi, napaka ganda na yun. Tapos, araw-araw pa nagde-devotion ka. No? So, lalago ka sa kalagayang spiritual at ito ang panlaban mo sa mga tukso, sa mga problema, sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. Sa Matthew 4, pinakita yan. Si Jesucristo ang ating dakilang halimbawa. Pinakita yan ng ating Panginoon Jesus nang siya'y tuksuhin ni Satanas, ng Diablo, sa Mateo 4. No? Saan siya tinukso? Sa kanyang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. No? Sa kanyang pita, sa kanyang mga mata, pita ng mata, pita ng laman, at kapalaluan sa buhay. No? Pero yung 3 klaseng matinding tuksong ito ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus sapagkat ang ginamit ng ating Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos. Diba? Ano ang sabi ng Panginoong Hesus kay Satanas, sa Diablo? Sabi niya, it is written, nasusulat. Tayo rin naman, kung tayo po'y tutuksohin ng Diablo, ng kaaway, ang salita rin ng Diyos ang ating gamitin. Pero, ano magagamit natin kung wala man lang tayong alam na salita ng Diyos? No? Nasusulat sa Panginoon Diyos, sasamba ka at siya lang paglilingkuran. Pag sinabi sa iyo ni Satanas, araw ng linggo, huwag ka nang umattend. No? Mamasyal ka na lang. Huwag ka nang umattend. Sale ngayon sa SNR. No? So, ang gagamitin mo ay walang iba kundi salita ng Diyos. Satanas, tumahimik ka. Tumahimik ka dahil nasusulat. Sa Panginoong mong Diyos, sasama ka at siya lang iyong paglilingkuran. No? Psalm 119, verse 9 at 11, sabi dito, how can a young person stay on the path of purity? Paano daw ang isang batang tao o isang kabataan ay mananatili sa daan ng kalinisan? Paano siya sa daan ng kabanalan? Paano siya manatiling malinis? Paano siya manatiling nagtatagumpay sa kasalanan? Sabi ito, by living according to your word, sa pamagitan ng pamumuhay sa iyong mga salita. Ibig sabihin, ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. No? Okay, so, sabi sa verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. No? Aking iningatan ang salita mo sa aking puso upang wag ako magkasala sa iyo. No? So, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, no? So, gawin po natin yung salita ng Diyos ay unawain natin, tandaan po natin, ingatan natin sa ating mga puso dahil ito ang mag-iingat sa atin upang wag tayo magkasala sa Kanya. No? Yun ang sinasabi, the word have I hid in my heart. Ibig sabihin ng hid doon, you read it, you hear it, you meditate it, you understand it, and you desire to do the Word of God. Ninanais mo na ganapin ang salita ng Diyos para mapagtagumpayan mo anumang tukso, anumang pagsubok, anumang kasalanan sa iyong buhay. Pangatlo, the Bible is our key to success. Ang Biblia, ito po ang susi para tayo ay
tagumpay, no? Okay, when we say success, anong ibig sabihin po ng success na ito? Dahil maraming klaseng ng success dito sa sanlibutan. At maraming dinidictate na success ang world, ang sanlibutan. Sabi na, lalo na pag sa Facebook, mag-i-scroll ka, makikita mo yung ibang mga kaibigan, no? Sasabihin mo, wow, nakapag-travel na siya sa Dubai, nakapag-travel na siya sa Hong Kong, no? Nakabili na siya ng bagong sasakyan, wow, ang galing. Yan ang sabi ng mundo, success yun, no? Successful siya. Subalit, mula nang makilala natin si Jesus, ang success ay hindi dapat na-define sa pamagitan ng sanlibutang ito. Hindi tayo dapat kumopya ng meaning ng success gaya ng sinasabi ng sanlibutan ito. Yun sabi ng sanlibutan, successful ka kasi may mag-ara ka sa sasakyan. Yun ang sabi ng sanlibutan, successful ka kasi nakapagtayo ka na ng sarili mong negosyo. Successful ka kasi meron kang nakapag-around the world ka na. Pero yung success na ito, kung gusto mong malaman o maging successful sa buhay, dapat yung success na ito ay umaayon sa standard ng Diyos at ng salita ng Diyos. So kung base sa standard ng salita ng Diyos, napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Dahil dito, nakasulat sa salita ng Diyos ang basihan kung paano tayo mabuhay na successful. Tama? Kagaya ng mga alagad, kagaya ni Apostol Pablo, ang karaniwan sa kanila naman, mga alagad, paano mo masasabing hindi sila successful? No? Yamang ang mga alagad na ito na ginamit ng ating Panginoon, no? Sa maraming pagkakataon, nakapagwagi sila ng mga kaluluwa, nakapaglapit sila ng mga tao para kay Kristo Jesus, no? Pero ilan sa kanila mangingisda? Ilan sa kanila ay walang pinag-aralan, no? Kakaunti lang yung may degree, no? May doktor, no? Kaunti lang si Lucas, no? Si Apostol Pablo, nakita natin yan na napakahirap ng buhay ni Apostol Pablo, no? Kailangan pang tulungan siya ng iglesia, no? Para sa gastusin niya sa kanyang missionary journey, no? Pinaglalaanan siya ng tulong ng mga taga-Corinto, ng mga taga-Galacia, ng mga taga-Macedonia, no? So, pero successful siya sa harapan ng Diyos, no? So, ang pagiging successful ay hindi mo makikita sa yaman. Hindi mo rin makikita sa mga gamit na meron ka o sa mga nabibili mo. Ang standard ng Diyos ay matatagpuan sa kanyang mga salita. Ano sabi ni Joshua? Sa Joshua 1 verse 8, di ba? Sabi po diyan ng Diyos kay Joshua, Joshua, gusto mo bang maging successful sa buhay? Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 8? Keep the book of the law. Keep the book of the law on your lips. Meditate on it day and night. No? That you may be careful to do so. Everything written in it. That you will be prosperous and successful. Ano daw? Para maging successful daw? Una, sabi, keep the book of the law. Kasi nung araw, wala pa po talagang Bible na kagaya nito. Ang Bible pa po nila noon ay 5 books lang. Yung tinatawag na 5 books of Moises o Pentateuch na book, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 lang po. Yun lang po yung Bible nila, no? Ang sabi, keep that. Keep it in your lips. Na lagi mo itong ingatan. No? Na lagi mo itong saysayin. Lagi mo itong i-meditate. Lagi mo itong
um, uh, i-recite, no? Ang salita ng Diyos. Meditate on it day and night. Pag bulay-bulayin mo, araw at gabi, pag ikay nakahiga, pag ikay nakatayo, pag ikay naglalakad, pag ano man ang ginagawa mo, i-meditate mo ang salita ng Diyos. Yan ang sabi ng Panginoon. No? Sabi niya, basahin mo palagi. No? Sabi ng Panginoon sa kanya, pag bulay-bulayin mo upang masunod mo. Pag sinabing pagbulay-bulayin, hindi lang magkaroon ka ng kaalaman sa isip, no? Kundi paglago sa pagsunod sa Diyos. Yun po yung lagi kong pinupunto, yung paglago sa pagsunod sa Diyos. O nga, lumalago ka. Marami ka natututunan, marami ka nalalaman, pero hindi mo naman sinusunod kung ano yung natutunan mo at nalalaman mo. No? Pero ang gusto ng Diyos, na lumugo tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. At ito ang magiging success na isang tao, ang kanyang mga salita. At meron kang salita ng Diyos, pwede kang maging successful husband, successful wife, successful leader, no? Pwede kang maging successful businessman dahil ang salita ng Diyos ay hindi mo winawala sa iyong mga puso. Number 4, the Bible is our key to know God's will. No? Ito po ang susi para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Maraming mga tao nagsabi, how can I know God's will? No? Pati po yung mga kabataan, no? Sasabihin nila, paano ko ba malaman kung ano ang kalooban ng Diyos? No? Yan lubos na pinakananais na malaman ng maraming mga tao, no? How to know God's will? Simple lang po. Read the Word of God. Basahin natin ang salita ng Diyos. And you will know God's will. Read the Word of God. No? Pagka binasa mo ang salita ng Diyos, you will know His wisdom. Matututunan mo ang karunungan ng Diyos. No? Ang Bible ay wisdom ng Diyos. Ito po yung karunungan ng Panginoon. Ang Biblia. Kapag di ka pamilyar sa Bible, hindi ka rin magiging pamilyar sa kanyang kalooban, sa mind of Christ, no? Kinakailangan alam natin kung ano yung isipan ng Diyos at maintindihan mo ang isipan ng Diyos pag alam natin ang Biblia. Sabi sa Romans 12 verse 2, do not conform to this world but be transformed by the renewing of your mind, that ye may know His will, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ano yung kalooban ng Diyos? Good, pleasing, perfect will of God. No? So, how to know the will of God? The key is the Bible. No? Napakahalaga. No? Kinakailangan malaman natin ang mind ng Lord. Kung alam natin ang Biblia, kung binabasa natin ang kanyang salita, kung pinagbubulay-bulayan natin ang kanyang salita, pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, no? You can know His wisdom, you can know His will, no? Kaya nga, napakahalaga na mula po ngayon, gaya ng nasabi ko kanina, yung sinasabi sa binasa natin kanina sa Job, yung verse sa Job 23 verse 12 na sinabi po ni Job na I have treasured the word of His mouth, the words of His mouth more than my daily bread. So, ugaliin po natin na pagkagising sa umaga, kumakain po muna tayo ng salita ng Diyos bago kumain ng breakfast. Napakahalaga na unahin po natin, prioritize po natin ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng quality time para sa Kanya. No? Okay. So, ibig sabihin kahit lang po isang chapter ang mabasa mo at pagbulay-bulayan mo, lingin mo sa Panginoon kung ano ang gusto niya ipaunawa sa inyo sa verse na yon. Kahit isang chapter lang. Pero nag-ukol ka ng malaking
time para alamin kung ano yung gusto ipaliwanag sa iyo ng Panginoon, no? At nagawa mo yung pananalangin, no? Napakaganda po. Ito ang paraan para lumago tayo, mabilis sa kalagayang espiritual. Imposible sa tao o sa isang Kristiyano na lumago sa kalagayang espiritual kung hindi siya nagde-devotion, no? Kaya napakahalaga po ng devotion, no? May pinagpe-pray po ako na isang bagay patungkol po sa devotion, at hindi ko muna po papaalam pag sana po ipag-pray nyo rin po ako sa kalooban po ng Diyos, no? So, mga kapatid, sa ngayon, gawin po natin yan araw-araw, ang pagde-devote ng ating sarili ng ilang sandali o oras sa pagbabasa ng kanyang mga salita. No? Ito muna yung part 1 dahil dalawa po yan. Sabi ko nga sa inyo, prayer, the Bible, and prayer. No? So, Bible muna, at sa next natin topic is yung bahagi ng devotion natin ay yung Bible, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. So, sa second, part 2 natin ay ang pananalangin. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Panginoon. Buksan mo ang puso ng bawat isa na tagapakinig namin, lalo na ang aking mga kapatid kay Kristo. Makita po nilang kahalagahan ng pakikinig na yung salita, pagbabasa ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat. Dapat kaming matuwa dahil ang church na ito ay may mga ganitong programa na mas madalas kaming magturo, madalas silang makarinig na yung salita. Tulungan mo na hindi nila ipagwalang bahala ang pagbabasa ng Biblia, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Maglaan sila ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig ng salita ng Diyos. At natitiyak po namin kung gagawin ng sino man sa mga kapatiran, lalong-lalo ng mga leaders, lalong-lalo na yung mga ginagamit mo sa church, gayon din ang mga members ng church, madali kaming lalago sa kalagayang spiritual. Lord, we want to know you more. We want to know your wisdom, the mind of Christ, at alam namin ang sekreto ay yung pagbabasa na yung salita at ang pakikinig na yung mga salita. Lord, pagpalain mo ang patuloy na gumaganap ng iyong mga salita, Panginoon. Lalago sila, mag-rise up sila, Panginoon. Gagamitin mo sila. Yung mga kapatid po namin, yung mga tagapakinig po namin na nagdi-desire na mag-grow sila sa kalagayang espiritual. Lord, i-bless mo po sila. Unahin mo po ang kanilang pangangailangan, ang kanilang mga kahilingan. Lord, wag mo silang pababayaan. Ganyan din yung mga lahat po ng mga kapatid namin. Tulungan mo magkaroon sila ng desire, appetite to your words, to know you, Lord, to know you more. At hinihiling po namin na hipuin mo ang aming mga kapatiran, lalong-lalo na makabataan ng church, na sila yung sinasabing pag-asa ng kinabukasan, pag-asa ng kanilang generations. Lord, baguhin mo po sila, himukin mo sila, mangusap po kayo sa kanila, lagay mo sa puso nila ang iyong mga salita, tulungan mo makilala kanila ng lubusan, mahalin nila ang iyong mga salita, ang pakikinig na iyong salita, ang pagbabasa ng iyong mga salita, ang pagme-meditate ng iyong salita, pag-iintindi sa iyong salita, at higit sa lahat, ang pagtupad sa iyong mga salita. God, lahat ng ginagawa ni Satanas sa kanilang puso, sa kanilang buhay, na dinadala sila papalayo sa iyo, na mas binibigyan pa nila ng importansya yung social media kaysa sa pakikinig at pagbabasa na yung salita. Lord, sa oras na ito, lahat ng ginagawa ni Satanas na paglilibang sa kanila, winawasak namin, tinatakwil, pinawawalang bisa sa pangalan ni Jesus.
And Lord, we dedicate to you our youth, our children, in Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit. Mangusap po kayo sa kanila, Panginoon. Hinihiling ko po sa pangalan ni Kristo Jesus, ang iyong banal na Espiritu, ang mag-ngusap sa kanila, ang magsalita sa kanila. Sa pangalan ni Kristo Jesus, mawalan sila ng gana sa mga bagay na maglalayo sa iyo. Kundi, nasain nila, Panginoon, ang iyong mga salita, na kung saan dito sila lalago, dito sila magtatagumpay sa bawat kasalanan, dito nila maintindihan at maunawaan ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang mga kabataan ng church, ang mga katandaan, Panginoon, ang mga batang maliliit. Basbasa mo ang bawat pamilya namin, ang aming buong sambahayan, ang Jesus the True Light Church, ang lahat ng mga nakikinig ng programang ito, pagpalain mo, basbasan. Ang mga may sakit at karamdaman, Lord, bigyan mo ng kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. Walang bagay na mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo. Na dumadaing sa iyo araw at gabi sa kanilang mga sakit at karamdaman, pagalingin mo po sila. Panginoon, kayo po magbigay ng lakas ng loob at pananampalataya sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon, na lalong makinig na yung salita, lalong magbasa na yung salita. Kailangan nila ito para lumakas ang kanilang pananampalataya, at kung magkagayon, maabot nila yung pananampalatayang kailangan nila para sila tumanggap ng kumpletong kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bless every one of us. I-bless mo lahat na nakikinig sa programang ito. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang bawat pangangailangan nila, kahilingan sa iyo. Lord, sabihin nila sa oras nito at ikaw ang Diyos na magpapakita sa kanila ng dakilang himala ng mga biyaya at pagpapala. Sila ay magiging successful ayon sa standard mo at hindi sa standard ng sanglibutang ito. Lord, maraming salamat sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang bawat nakinig at makikinig pa ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat. Iganyak mo ang aming mga puso na lalo kami mag-desire more of you. Mag-desire ng iyong mga salita. Maunawaan po namin, maintindihan po namin, at maisagawa namin sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat po sa katugunan ng panalangin ito. Luwalhati ay sumayo, kapurihan ay sumayo, ang paghahari ay sumayo, ngayon at magpakailan pa man. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 God bless po.